Batihin natin ng boss. Hello, boss. Magandang gabi. Kumusta? Pumili ka. Anong klaseng serbisyo meron kayo dito? Anong serbisyo ang gusto mo? Meron kami kahit anong serbisyo ang hanapin mo. Tumingin ka. Yung mga babae dito, may katawan, at may dating. Pwede bang ibang grupo na lang? Ito, hindi ka kontento dito? Hindi naman sa hindi ako kontento. Mataas lang talaga ang standards ko. Medyo mataas. Sige, dahil nandito ka naman, mag-enjoy ka na lang, ha? Kayo na muna ang lumabas. Babalik lang ako agad. Sandali lang. Hoy, teka muna. Mayroon ba kayong dito na ang pangalan ay Maria? Maria. Ibig mong sabihin si Nene, di ba? Ah, si Nin. Siya ang pinakamagaling naming babae. Ano, kilala mo siya? Ilabas mo siya, ipakita mo sa akin. Dapat sinabi mo agad, bata, heto na. Meng, halika dito. Matagal ka nang hinihintay ng mga customer. Maria, kaya ikaw nga talaga. Pedro, anong ginagawa mo dito? Anong ibig mong sabihin? Anong ginagawa ko dito? Anong ikaw ang ginagawa dito? Ano yung suot mo? Wala ka bang kahiyan? Hoy, pare, ito, anong nangyayari? Siya ang asawa ko. Ha? Maria, kaya pala hindi ka umuwi. Ginagawa mo tong ganitong trabaho sa likod ko. Paano mo ako nahanap dito? Ako. Nabaliw ka na ba? Umaakto ka na parang propeta ng hinaharap. Ang panluloko ng ganito ay magpapagutom sa'yo hanggang mamatay. Natanggal? Paano nangyari yon? Kung matatanggal ako, wala nang matitira sa kumpanya. Aalisin kita. Hoy, Mang Ben. Pumunta ka sa opisina ko. Sige po. Pupunta na ako agad. Pedro, Mang Ben, tinawag niyo po ako. tinawag kita dito ngayon. Dahil mayroong isang bagay na napakahalaga na kailangan kong sabihin sa'yo. Ano po yon, Mang Ben? Natanggal ka na. Ano ang sinabi mo? Natanggal? Bakit? Ano ang mali kong nagawa? Walang bakit. Ang posisyon mo ay napalitan na. Iligpit mo na ang gamit mo ng mabilis. Maaari ka nang umuwi ngayon. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ng mas maaga na matatanggal ako sa kumpanya? Isa ka bang espiya sa kumpanya ko? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, huwag mo akong paglaruan. Talaga? Wow, mayroon nga palang lottery ticket. $5 lang naman ito. Subukan natin. Maligayang pagdating. Boss, mayroon po ba kayong $5 na scratch off? Oo, lahat ito ay $5 na scratch off. Bigyan mo ako ng isa. Sige, Gusto ko ang huling ticket mula sa itaas na libro. ito na ang huli. Salamat. Bayad na ang pera. Boss, pwede mo bang tingnan to para sa akin? Nanalo ba ako ng $50,000? Sige, tingnan ko. Hoy, totoo nga, $5. Nanalo ka ng 50,000. Anong nangyayari? Binata, swerte mo, at ikaw pa ang pumili ng huli mula sa librong ito. Parang manghuhula ka. Anong meron? Oh, talaga? Ako, kukunin ko na ang premyo mo para sa'yo. Heto na ang premyo mo. Bumalik ka ulit sa susunod. Sino ka ba talaga? Paano mo nahulaan ang resulta ng lottery? Mas nakakagulat pa. Paano nangyari ito? Paano ang asawa ko nag-escort sa Lily sa South City?
Maligayang pagdating, sir. Sa loob. Maaari po kayong maupo dito. First time nyo dito, di ba? Sandali lang. Anong mga serbisyo ang maibibigay ko para sa inyo? Tawagin nyo lang ako. Ako, hihintay lang ako sa labas. Oh, hindi ako umiinom. Kung gayon, ako na lang ang iinom para dyan. Anong klaseng serbisyo? Ang meron kayo dito? Anong klaseng serbisyo ang hinahanap mo? May mga escort ba kayo dito? Kung gusto mo, maayos ko yan. Kaya itong lugar ba ay lehitimo? Kitang-kita naman na hindi ka madalas dito. Ang lugar namin. Kung sasabihin mong lihay timo, wala nang mas lihay timo pa kaysa sa amin. Pero kung gusto mo nang hindi gaanong lihay timo, meron din kami niyan. Ako, tatawagin ko na ang mga babae. Tingnan natin. CJ, papuntahin mo silang lahat. Titingnan ko. Tingnan mo. Okay lang basta. Papuntahin mo silang lahat. Pipili ako ng isa. Sige, maupo ka. Batiin natin ang boss natin. Hello, boss. Teka. Maria, ikaw nga talaga. Pedro, anong ginagawa mo dito? Anong ibig mong sabihin? Anong ginagawa ko dito? Anong ginagawa mo dito? Ano ang suot mo? Wala ka bang kahiyan? Paano mo nalaman na nandito ako? Ako. Subukan mong hawakan ako, at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Magpadala ng 2 tao sa 303. May nagdudulot ng gulo dito. Hindi mo ba ako pinilit na magtrabaho dito? Ilang libong piso lang kada buwan. Sino ang mabubuhay dyan? Isang handbag lang ang nawala. Iyan ba ang iyong dahilan? Hindi ito dahilan. Kung gayon, ano iyon? Isa kang bigo. Kung hindi mo ako kayang suportahan, hayaan mo na lang ako. Talagang wala kang kahihiyan. Ginastos ko ang buong buwan ng sahod ko para sa'yo at tinatawag mo pa rin akong walang silbi. Naging patas ka ba sa akin? Nakakaawa ka. Talagang nakakaawa ka. Dahil nakita mo na naman, magdiborsyo na tayo. Magdidiborsyo tayo bukas. Manager, may nagdudulot ng gulo dito. Ano ang ibig sabihin nito? Kung nandito kayo para gumastos, welcome kayo. Pero kung nandito kayo para gumawa ng gulo, mali ang napuntahan nyo. Naiintindihan nyo ba talaga? Naasawa ko siya. Bahala kayo dyan. Umalis na kayo. Punyeta! Sangkot kayo sa ganitong madilim na negosyo. Mamamatay kayo ng malagim. Sir, umalis na po kayo. Tingnan natin kung sino ang mangangahas humawak sa akin ngayon. Hoy, gusto ko kayong i-report. Ang Nanching Inyo ay nag-aalok ng bayad na serbisyo ng kasama. Pumunta na kayo at arestuhin sila. Mahuhuli nyo silang may ginagawa. Maaari akong magbigay ng ebidensya. Pasensya na, manager. Hindi ko inaasahan na darating ang walang kwentang yun. Okay lang. Naayos na namin lahat. Pwede ka nang magpatuloy sa trabaho. Hindi naman malaking bagay. Salamat, manager. Bakit ka nagpapasalamat? Hindi ba dapat ganito? Pero ako, kailangan ko munang tingnan ang paninda. Paano mo gustong tingnan ang paninda ko? Siyempre, ganito. Dahil napakagaling mo at kaya mong hulaan ang hinaharap. Bakit hindi ka magtrabaho para sa akin? Kung gayon, sabihin mo lang sa akin kung ano ang mga panalong numero sa lottery. Bibiya ako ng ilang dosenang tiket at maging malaya sa pananalapi kaagad. Ang kagandahan sa likuran ko. Napakaganda niya. Kung susundan ko siya, may mangyayaring nakakabulat. Kailangan kong makita kung anong klaseng sorpresa yon. Ito. Bogoa. Maganda ka ngayon. Salamat. Jose, napunta ako dito ngayon para sabihin sa iyo. Sa totoo lang, hindi tayo bagay. Hindi na tayo dapat magkita. Ano ang hindi bagay? Ako, si Jose, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Zhao. Nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Sa tingin mo ba hindi ako sapat para sa'yo? At ang mga magulang mo, mataas ang tingin nila sa akin. Kung aprobado sila o hindi, problema nila yun. Huwag ka nang pumunta sa akin ulit. Ako na ang magbabayad nito ngayon. Hoy, Bogoa. Bogoa.
Anong nangyayari? Jose, nakabili na ako ng tiket. Paalam na. Sandali lang. Nasabi ko na, walang posibilidad sa pagitan natin. Okay lang. Kung hindi mo ako gusto, hindi kita pipilitin, Maria. Pero matagal na tayong magkakilala. Isang inuman lang para magpaalam. Hindi naman masyadong malaki ang hiling, di ba? Kaya kong inumin ang alak, pero pagkatapos kong inumin, wag mo na sanang guluhin pa ang buhay ko. Mula ngayon, maluwag na ang daan. Bawat isa sa sariling landas. CJ, Tagay. Sandali lang, hindi mo pwedeng inumin to. Hindi mo pwedeng inumin ang alak na to. bakit? Bata, saan ka nang galing? Magkakilala ba tayo? Hindi tayo magkakilala. Pero, nilason mo ang alak ng babaeng ito. Ang basong ito ng alak. Hindi mo pwedeng inumin. Hoy, magkaibigan tayo. Paano ko naman gagawin yun sa inumin niya? Umalis ka na. Nakita ko yun. Jose, anong nangyayari? Nene, huwag kang maniwala sa mga pinagsasabi niya. Bata, nag-iinarte ka lang dito. Hindi mo na malalaman kung paano ka mamamatay. Narinig mo ba ako? Umalis ka na. Sabi mo nakita mo? Nakita mo? May pruweba ka ba? May pruweba ako. Jose, bastos ka, kadiri ka. Nene, hayaan mong magpaliwanag ako. Anong paliwanag mo? Nandito ang lahat ng ebidensya. Ginagawa mo to sa isang babae. Hindi ka ba natatakot sa karma? Lumayas ka. Naghahanap ka ng kamatayan, di ba? Ang bayani, nagal iligtas sa dalaga. Jose, lalaki ka, nanakit ka. Paano mo nagawa yun? Ako? Sinampal mo ako. Tatawag na ako sa pulis. Makukulong ka. Tumawag ka ng pulis. Jose, baliw ka na. Kayo dalawa, maghintay lang kayo at makikita ninyo. Ang dami mong dugo. Tatawag na ako ng 911 ngayon. Diyos ko. Ito ba ang tinatawag mong sorpresa? Gising ka na. Akin. Hindi ka naman malubhang nasugatan. Sabi ng doktor, ilang araw ka lang ng pahinga. At, naaresto na ang salot na si Jose. Siguradong makukulong siya. Mabuti naman. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Kung hindi, hindi ko alam anong mga kakilakilabot na bagay ang mangyayari. Nasugatan ka pa dahil sa akin. Huwag kang mag-alala, siguradong babayaran kita. Hindi mo kailangang. Masaya lang ako na okay ka. Ang bank card na ito ay may 500,000 piso. At ito ang business card ko. Kontakin mo ako anumang oras. Sa Nanching, kung mayroon kang anumang kahirapan, matutulungan kita sa kahit ano. Kin Group, ikaw ang general manager ng Kin Group. Tama, isa kaming family business. Yung salot na yon kahapon, sino siya sa'yo? Siya yung isang tao na ang pamilya ko. Gustong ipadate sa akin. Hindi ko siya gusto, pero pilit niya akong kinukulit. So anong klaseng gusto mo? Yes, Sad, hindi ko pa naiisip. Ah, nga pala, may boyfriend ka ba? Girlfriend, ano to? Surprise ba to? Oh, kahapon meron. Pero hindi ngayon. Pwede mo ba akong bigyan ng pabor? Anong pabor? Lagi akong pinapakilala ng pamilya ko sa mga posibleng date. Wala akong nagugustuhan sa kanila. Samahan mo akong umuwi, magpanggap kang boyfriend ko, para hindi na nila ako guluhin. Pwede ko ba yan gawin? Nailigtas mo ang buhay ko, kaya maganda ang pagkatao mo. Siguradong magaling ka. Huwag kang mag-alala. Sa panahong ito, bibigyan kita ng 20,000 piso. Okay ba yun? CJ, siguradong kaya ko. Hello, tito at tita. Sige, tanungin kita. Saang pamilya ka nabibilang? Ilang kumpanya ang pag-aari ng pamilya mo? Dad, David, siya. Tumahimik ka. Hayaan mong magsalita siya. Tito, wala akong pamilya. Wala rin akong mga kumpanya. Kung ganoon, ang savings mo, 8 o 9 na numero ba yan? Mga daan-daan, siguro. 3 numero. Iho, nandito ka ba para ipahiya kami? Anong karapatan mo para pakasalan ang anak ko? Ang anak ko ang nag-iisang tagapagmana ng aming pamilya. Ang nag-iisang anak namin. Karapat-dapat ka ba? Mama, hindi ibig sabihin ni Pedro yun. Wala akong pakialam kung ano ang ibig niyang sabihin. Isa lang siyang pulubi. Wala ka na gustong humabol sa swan. Hindi pwede. Bago pa ako magalit, umalis ka na dito. Kaya ano kung mahirap siya? Gusto ko siya. Yung mga mayayamang second generation na pinakilala mo sa akin. Hindi ko sila gusto. Anong silbi ng pagkakagusto mo sa kanya? Hindi kami bagay. Hindi mangyayari yan. Tito, tita, bagaman wala akong kapangyarihan o impluensya, mayroon akong isang bagay na wala ang iba. Ano naman ang meron ka? May anak ako. Ano? Isang anak. Gogo, pakinggan mo siya. May anak na siya at gusto ka pa niyang pakasalan. Anong klaseng tao yan? Umalis ka na agad. Ayokong makita ka sa bahay namin. Huwag kang magmadali, tito. Ang anak ko ay nasa tiyan ni Gogo. Sa tiyan niya?
Buntis na ako. Sinusubukan mo bang galitin ako ng husto? Paano ka napunta sa ganitong klase ng tao? Talagang hindi ka panipaniwala ito. Ganito na lang ngayon. Ano pa ang magagawa natin? Ikaw. Tapos na ako sa mga usapin mo. Gawin mo ang gusto mo. Talagang hindi ka sumusunod. Wow, kahanga-hanga. Naisip mo pa ang pagbubuntis. Naging epektibo naman. Nagdulot lang ito ng matinding galit sa mga magulang mo. Ayos lang, makakalimutan din nila iyan sa ilang araw. Sa huli, hindi na nila ako guguluhin ngayon para maghanap ng iba pang partner. Paano pagkatapos ng ilang buwan? Aayusin natin iyan mamaya. Tara na, ililibre kita ng inumin. Ano? Inumin. Tara na. Mag-toast tayo. Cheers! Cheers! Salamat, malaki ang naitulong mo sa akin. Hoy, nagtatrabaho ako para sa'yo, boss kita. Iyon ang pinakamaliit na magagawa ko. Oh, anong pagkakataon? Nandito rin kayong dalawa. Oh, Jose. Paano ka nakalabas agad? salamat sa'yo. Nakulong ako ng ilang araw. Makinig ka, Pedro. Kung magtatangka ka ulit, hindi ako magiging mabait sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kung talagang gusto kong tanggalin kayong dalawa, mayroon akong daan-daang paraan. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Nagkatuluyan kayo? Kami na ang magkasintahan ngayon. Magkasintahan? Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Magkasintahan lang? Maria, hayaan mong sabihin ko sa'yo, masusi kong inimbestigahan siya nitong mga nakaraang araw. Isa lang siyang maliit na empleyado sa isang pangit na kumpanya. Kumikita ng ilang libong piso kada buwan. Napatalsik ka lang kamakailan, hindi ba? At ang iyong asawa. Siya ang nagtatrabaho bilang hostess sa KTV sa tabi. Dating asawa. Nagkamali ako. Dating asawa. Oh, Maria, ikaw, kahit ano pa man, isa ka pa ring tunay na tagapagmana. At ikaw, karapat-dapat ba siya sa'yo? Kung karapat-dapat man siya o hindi, ano ang pakialam mo? Wala kang karapatang makialam sa mga bagay ko. Nagtataka lang ako, kapag natutulog ka sa kanya, hindi ba ito nakakadiri? Ha ha ha, talaga namang hindi ko maintindihan. Bakit mo siya pipiliin, kaysa sa isang nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso? Ano ang nakikita mo sa talunan na ito? Ano ba talaga ang gusto mo sa kanya? Tama ka. Mas pipiliin niya ang isang talunan na tulad ko, kaysa sa isang mayaman na second generation na tulad mo. Talagang nakakaawa ka. Brat, hinihingi mo na naman yan, di ba? May mali ba sa sinabi ko? At least hindi ko idudrog ang girlfriend ko. Hindi ko gagawin ang ganoon. Maniwala ka man o hindi, babatukan kita ulit. Tama na. Pedro, tara na. Bitch, makikipag-ayos ako sa iyo sa madalit-madali. Sino ang tinatawag mong bitch? Sino pa ba sa tingin mo? Bogo ah. Sabihin mo ulit yan. Bitch, bitch. Tapos ano kung tawagin kitang bitch? Nagbabala na ako sa'yo. Pwede mo akong suntukin, murahan, kaya kong tiisin. Pero kung murahan mo ang babae ko, humihingi ka ng kamatayan. Pedro, huwag kang bumaba sa antas ng ganitong tao. Hindi sulit ang paggawa ng gulo. Pababayaan na lang kita ngayon. Pababayaan mo ako? O, kaya, dapat ba akong magpasalamat sa'yo? Pababayaan mo ako. Ha ha ha. Wow, bata, natuto ka ng lumaban ngayon. Kayo dalawa, maghintay lang kayo. 3 araw, may mas malalaki pang sorpresa. Papatungkulin ko kayong dalawa at tatawagin niyo akong lolo. Ang ganitong klase ng palaka, nakakadiri talaga. Hindi ko inaasahan na magiging kasing tapang mo. Depende kung kailan. Pagkatapos ng lahat, girlfriend lang kita sa pangalan. Kapag nasa panganib ka, kung hindi kita poprotektahan, lalaki ba ako? Bukod sa pagprotekta sa akin, kailangan mo ring protektahan ang sarili mo. Kung hindi, kung isusuntok mo yan, natatakot ako kung anong malaking gulo ang maidudulot nito. Masyado lang akong nagalit. Nakikita siyang ganyan. Siguradong babalikan ka niya ulit sa ilang araw. Mag-ingat ka kung gayon. Kung may mangyari, tumawag ka lang sa pulis. Huwag kang mag-alala, hindi ako naniniwala. Nasa lipunang pinapatakbo ng batas. Ano ang magagawa niya sa akin? Halika na, magpatuloy tayo sa pag-inom. Hoy, Papa. Ano? Anong nangyari? Paano nangyari ito? Kaya ano na ang gagawin natin ngayon? Sige, susubukan kong humanap ng paraan muna. Malaki ang problema ng kumpanya. Talagang malaking problema to. Anong klaseng problema? May maitutulong ba ako? Hindi mo matutulungan. Naputol ang cash flow ng kumpanya. Kailangan nating takpan ang kulang na 150 milyong piso. Kailangan kong makahanap agad ng paraan para makalikom ng pera. Kung hindi, mababankrupt ang kumpanya. Ganun kalaki. Si Jose kaya ang nasa likod nito. Hindi ko pa alam. So, may solusyon pa ba ngayon? Hindi madali, sa tingin ko malaki talaga ang problema natin ngayon. Ito ang negosyong pinapatakbo ng pamilya namin sa maraming taon. Hindi ko hahayaang masira to.
Sige, tutulungan kita. Hindi ka makakatulong sa pera. Uwi muna ako. Pwede kang mag-taxi na lang mamaya. Iyan uway. Kulang na 150 milyong piso. Gusto ko talagang tumulong, pero hindi ko kaya. Nang makita ko kung gaano siya kabalisa, nakaramdam din ako ng awa. Hay talunan, walang silbi. May paraan kaya siya. Ang galing mo naman. Maaari ka bang makakuha agad ng 150 milyong piso? May sirang lumang rebulto ng gintong budha sa auction. Basagin mo, may rebulto ng gintong budha na nagkakahalaga ng 200 milyong piso sa loob. Wow! Yaman tayo! Gogo, matutulungan kita sa 150 milyong piso. CJ, sige, pinahahalagahan ko ang iyong kabutihan. Pero napakalaki ng pera, hindi mo talaga matutulungan. Seryoso ako, bigyan mo ako ng isang araw. Makukuha ko ito para sa'yo agad. Kahit ano pa man, gusto ko pa rin magpasalamat. Pero umaasa pa rin ako na magiging tapat ka. Hindi ko gusto ang mga taong nagyayabang. Sige kung gayon. Kapag nakuha ko na ang pera, tatawagan kita ulit. Eldeneth, paalam. Mayroon na akong 200 milyong piso. Kaya ko namang mabuhay ng maayos mag-isa. Pero bakit ko siya gustong tulungan ng ganito? Gogo, hintayin mo ako. Ang puhunan para sa auction, kailangan kong umasa sa pagbebenta nito. Pedro, nandito ka nga pala sa bahay. Maria, anong ginagawa mo? Bata. Nandito ako ngayon para bayaran mo ang utang mo. Naglakas loob kang i-report ang nightclub namin. Ngayon, nakasara na ang nightclub. Paano mo balak bayaran ang utang mo? Gumagawa kayo ng maruming negosyo. Tama lang na nakasara ito. Matapang ka pa rin? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Pedro, ano ang hawak mo sa kamay mo? Wala. Maria, diborsyado na tayo. Umalis na kayo agad. Agawin niyo ang hawak niya. Anong ginagawa nyo? Ibigay nyo pabalik sa akin. Ang property deed. Hinahanap ko lang yan. Diborsyado na tayo, diborsyado na tayo. Akin na dapat ang bahay na ito. Batay saan? Ang bahay ay property natin bago tayo ikasal. Wala akong pakialam. Nag-divorce na tayo. Wala kang makukuha. Bakit ako alis ng walang dala? Wala naman akong ginawang mali. Bata. Tungkol sa bahay, huwag mo nang isipin yan. Magdala ka ng 1 milyong piso o papatayin kita. Mga magnanakaw. Mga magnanakaw kayo. Kunin niyo siya. Anong ginagawa mo? Paano mo nagawang i-report ang nightclub ko? Ngayon, tatapusin kita. Ano pa ang hinihintay nyo? Habulin nyo siya. Naku, nawala ang property deed. Paano ko makukuha ang kapital para sa auction? Abutin yan ng kahit 1 milyong piso. Ano ang gagawin ko? Hihiram ba ako kay Gogo? Hayes, hindi ko akalain na mabangkarote ang kumpanya sa ganitong panahon para sa amin. Ito ay isang malaking sakuna. Siguradong si Jose ito na gumaganti sa atin. Sinabi mong mapapangasawa mo siya ng maayos. Hindi tayo mapapasabak sa ganitong sitwasyon ngayon. Mom, anong klaseng tao si Jose? Talaga bang nilason niya ang inumin ko? Napakadumi niyang tao. Paano ko siya mapapangasawa? Kung pumayag ka sa kanya, nilason ka ba niya? May isang naaresto dahil dito. Papatawarin ba niya tayo? Mom, paano mo nasabi iyan? Ang isang tulad ni Jose, kung mapapangasawa ko siya sa hinaharap, magiging maganda ba ang buhay ko? Kaya ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi maganda ang buhay natin ngayon. Gogo, bakit hindi ka lumapit kay Jose? Tungkol sa pera, mag-iisip ako ng paraan. Ang paglapit kay Jose ay imposible. Ang problema ngayon ay, walang paraan. 150 milyong piso. Sino ang makakatulong sa atin? Malapit na tayong mabaon sa pagkalugi. Ako na ang kukuha sa pinto. Pedro, Tinawagan lang kita pero hindi ka sumagot. Kaya pumunta ako para hanapin ka. halika na. Tito, tita. Oh, nandito na pala ang walang kwenta. Nandito ka sa tamang panahon. Ang pamilya natin ay nahaharap sa ilang mga paghihirap ngayon. Kailangan natin ng 150 milyong piso. Bilang kasintahan at fiant ni Gogo, hindi ba dapat kang tumulong? Nay, huwag ka nang magsabi ng ganyan. Isa lang siyang junior employee. Paano niya matutulungan ang ganito kalaking problema? Alam mong hindi siya makakatulong, di ba? Ito ang nangyayari kapag hindi ka nakikinig sa akin. Kung pinakasalan mo si Jose, siya ang tagapagmana ng pamilyang Zhao. Kami ba, nasa ganitong problema ngayon? Makakahanap ako ng paraan para sa pera. Tutulong ako. Anong sabi mo? Tutulong ka?
bigyan ka ng 1 pulgada, aagawin mo ang 1 milya, 150 milyon. Hindi mo yan kikitain kahit sa 8 buhay. Gusto mo pa ring tumulong? Tulungan mo ang buhay mo. Sige na, Nay. Tumigil ka na. Pedro, bakit ka nandito? Mayroon na akong dala. Maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Batang ito, ano ang kailangan mong pag-usapan ng pribado? Magsalita ka kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ayos lang, sina nanay at tatay ay hindi mga estranghero. Maaari mo itong sabihin dito. Gusto kong humiram ng 1 milyon sa'yo. Ano? Manghiram ng pera? Talaga namang kakaiba ka. Sa ganitong pagkakataon, humihingi ka sa amin ng pera. Talagang matapang ka. Mayroon talaga akong kagyat na kailangan. 1 araw lang, maibabalik ko ang pera bukas. Kaya ko pang ang tulungan kang takpan. Ang kulang na 150 milyong. Gogo ah. Pakinggan mo ito. Makapaniwala ka ba sa sinasabi niya? Humihingi sa iyo ng 1 milyon ngayon. At bukas tutulungan niya tayo sa 150 milyon. Ano? Gagamitin mo ang milyong ito para bumili ng lottery tickets o kung ano pa. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa inyo. 1 araw lang talaga. Talaga akong nagmamadali. Sa tingin ko isa kang scammer. Nakuha mo na ang puso ng anak ko. At ngayon, gusto mo pang lokohin ang pera niya. Ang kwento mo ay playbook lang ng scammer. Anak, saan mo nahanap ang taong ito? Hindi ko kayo niloloko. Hindi ako scammer. Sinasabi mo pa rin hindi ka scammer? Mas mabuti pang sabihin mo na ikaw si Chin Shi Huang. Ang 1 milyon ay hindi problema. Kahit na talagang kapos ako sa pera, hindi ako kakapusin ng 1 milyon. Pedro, sabihin mo sa akin, talaga bang nasa kagyat na sitwasyon ka? Totoo ang sinasabi ko. Talaga akong nagmamadali. CJ, naniniwala ako sa iyo. Ililipat ko agad ang pera sa card mo. Magaling. Bibigyan kita ng malaking sorpresa bukas. Anong malaking sorpresa? Gogo ah. Itong 1 milyon, kahit hindi malaki, sa ugali niya. Hoy, sa tingin mo okay ba to? Ginagarantiya ko. Bukas, kalimutan mo na ang malaking sorpresa. Hindi mo siya mahahanap. Mawawala na lang siya. Dad, iniligtas niya ako. Tiwala ako sa kanya. Paano ka nagiging ganyan kalito? Ikaw, nanghiram ng 1 milyon ngayon, at bukas tutulong sa 150 milyon. Ganyang kababang kasinungalingan. Paano mo paniniwalaan? Dad, ang 1 milyong ito ay galing sa akin mismo. Salamat. Siguradong hindi kita bibigyan. Ah, nakakainis talaga. Pedro, wala akong pakialam kung anong love potion ang binigay mo sa anak ko. Pero dapat mong malaman, ang pamilya naming Kin ay isang makapangyarihang puwersa. Kung maglakas loob kang lokohin ang anak ko, hindi kita titigilan. Salamat. Go. Tiwala ako sa paghusga ko sa mga tao. Siguradong nagkaroon ka ng emergency. Kunin mo muna itong 1 milyon. Paano ang pagtulong sa amin ng 150 milyon? Huwag mo na itong banggitin ulit. Alam kong hindi ka rin makakatulong. Huwag ka nang magyabang pa. Ito ay lalo lang magpapababa ng tingin ng mga magulang ko sa iyo. Sige, wala na akong sasabihin ngayon. Tingnan natin ang resulta bukas. Hoy, sino ka? May nancheng auction dito ngayon. May imbitasyon ka ba? Imbitasyon? Hindi naman sinabi na kailangan ng imbitasyon. Kung gayon, lumayas ka na. Pwede bang basta-basta na lang pumasok dito ang kahit sino? Nandito ako para sa auction. Wala akong narinig na kailangan ng imbitasyon. Kung gayon, hindi ka kwalipikado. Hindi ito lugar para basta na lang panoorin ng kahit sino. Alis! 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 Anong ingay yan? Mang Jose, pasok po kayo, pasok po kayo. Jose, Ikaw pala. Pedro, anong ginagawa mo dito? Mang Jose, wala ngang imbitasyon ang lalaking to. Papatalsikin ko siya ngayon din. wala rin ba siyang imbitasyon? Madalas si Mang Jose dito, hindi niya kailangan ng imbitasyon. Ang tulad mo ay hindi kwalipikadong makipagkumpara kay Mang Jose. Hoy, bata. Anong klaseng kabaliwan na naman yan? Pumunta ka sa auction? Ang katulad mo, alam mo ba talaga kung ano ang auction? Hindi ka dapat sumusunod kay Maria. Pinapanood siyang naghahabol ng pera. Ang problema sa pera, ikaw nga. Nagkagawa ko na. Ano naman? Anong magagawa mo sa akin? Papasukin mo ko agad. Kailangan kong makarating sa auction. Nabaliw ka na ba? Sabi ko na sa'yo, walang imbitasyon, walang pasok. Maliban Maliban sa ano? kung makakabayad ka ng 1 milyon agad. Iyon ang bayad sa pagpasok. Kaya ko, babayaran ko na ngayon. Ang perang ito, magagamit ba yan sa auction? Oo naman. Pero sa itsura mo. Kaya mo ba yan? Sigurado akong meron ako. Tanga ka. Saan ka kumuha ng 1 milyon? Hindi yan problema mo, di ba? Sige. I-verify natin para sa kanya. Kung hindi, paalisin mo na. Nagpapakita na matagumpay ang pagbabayad ng milyon. Kaya, pwede na ba akong pumasok? Batang to, kakaiba ka talaga. Sinuyo mo ba si Chin Bogoa para sa pabuya? Tama ka dyan. Ito ang naging pabuya sa akin ng girlfriend ko. Ano na problema? Sige na. Pumasok ka na.
Gusto kong makita kung anong kalokohan ang magagawa mo sa auction. Oh, hindi ba si Mang Jose? Nandito ka rin? Kailan ba ako nagpapalampas? Talaga. Anong mga kayamanan ang hinahanap mo ngayong pagkakataon? Para lang sa kasiyahan. Maestro Luis. Oh, nandito ka rin pala. Kumusta, Jose? Sa bawat pagtitipon sa auction na ito, hanggat ikaw ay lumalahok, laging napakasigla. Maestro, kayo ang veterano sa mundo ng pagtatasa. Mamaya, gusto kong tumaya sa ilang magagandang item. Maaari mo ba akong tulungan? Walang problema. Hey, pagdating ng panahon, tutulungan kitang suriin ang mga iyon. Salamat, maestro, haha. Bata, ipapakita ko sa iyo mamaya kung paano ako maglaro sa auction. Ha. Mga iginagalang na bisita, magandang gabi. Maligayang pagdating sa aming Aura Auction House. Idinedeklara ko na, ang Aura Auction House ay opisyal na bukas. Tama, itong matandang ulo na ito. Narito na ang aming unang item sa auction. Isang asul at puting porselana mula sa dinastiyang Ming. Ito ay isang tunay na kayamanan. Panimulang bid, 100,000 piso. 200,000. Jose, 200,000, unang tawag, 300,000, 300,000, unang tawag, 300,000, pangalawang tawag. 400,000. Jose, 400,000, unang tawag. Gaya ng inaasahan, kahanga-hanga talaga ang mga bid ni Jose. Totoo nga. 400,000, pangalawang tawag. HMPH, bata, nasisiyahan ka ba? 400,000, pangatlong tawag. Binabati ka namin, Jose, sa pagkapanalo sa aming unang item ngayong araw, ang asul at puting porselana. Binabati ka namin, Jose. Magandang simula. Maestro Luis. Kumusta ang bid ko para sa asul at puting porselana na ito? Kikita ba ito? Ang item na ito. Ang halaga nito sa merkado ay nasa 300,000 piso lamang. Malamang malulugi ka ng kaunti. Well, dahil nandito ako, ang mahalaga ay magsaya. Kaya, ang malugi ng ilang daang libo ay maliit na bagay lang sa akin, Jose. Susunod na ang aming pangalawang item para sa auction, isang ulo ng Buddha. Susunod ang ating pangalawang item, ang ulo ng Buddha. Ang ulo ng Buddha na ito, mukhang mahina talaga ang kondisyon. Ang ulo ng Buddha na ganito kaina ang kondisyon. Siguro hindi man lang nagkakahalaga ng 100,000. Maestro Luis. Ang ulo ng Buddha na ito. Ano sa tingin mo? Ito namang ay pampuno lang. Mga bagay na ganito na hindi mahalaga. Okay lang kung paglalaroan lang nila. Kahit ano paman, kailangan ko itong makuha. Ang panimulang bid ay 50,000. 50,000 para sa piraso ng basura na ito. Nagbid ako ng 60,000. Wow, may nagbibid nga. Ang ginoong ito, 60,000, isang beses. Gusto lang maglaro ng bata, ha? Makikipaglaro ako sa'yo, 100,000. 100,000, isang beses. Gusto ni Ginoong Jose na magbid sa lahat. Mayaman lang na bata, naglalaro lang. Nagbid ako ng 110,000. Sige, 110,000 piso. TSK. Talagang sumisid siya. 200,000 piso. Lintik, ako na naman ang target niya. 200,000 piso. Jose, 200,000 piso. 210,000 piso. Sir, 210,000 piso. Bata. Kaya mo ba yan? Nagbayad na ako ng 1,000,000 deposito. Bakit hindi ako pwedeng tumaya? 500,000 piso. Jose, 500,000 piso. Tumaya ako ng 510,000 piso. Anong nangyayari? Naglalaban sila. Sino yung isa? Hindi ko alam. Hindi ko pa siya nakikita dati. Talaga namang naglalaban sila. Jose, hindi ka na pwedeng tumaas pa. Ito, sobrang mahal na to. Ako mismo ang nag-validate ng ulo ng Buddha na ito. Hindi naman espesyal. Isa lang naman siyang 800,000 piso. Jose, 800,000 piso. Lintik, anong gagawin ko? Tiyak tataas na naman yan. Hindi sapat itong 1,000,000. Jose, 800,000 piso. 810,000 piso. Itong gentleman, 810,000, unang tawag. Hoy, bata, alam mo ba kung paano maglaro? Nagsibid ka ng mahigit 800,000 para sa basurang to. Nagbibiroan lang si Young Master Jose. Kaya mo bang tapatan? Kahit hindi ko kaya, kailangan kong sumali. 810,000, ikalawang tawag. 1,000,000 piso. Ay, nako. 1,000,000 piso. Young Master Jose, 1,000,000 piso, unang tawag. Mahigit 1,000,000 piso ang halaga ng bagay na to. Talagang nakakamangha. Naku po, Young Master Jose. Talagang todo na yan. Sir, 1,000,000 piso lang ang laman ng account mo. Kung magbibid ka ulit, kailangan mong magdagdag ng pondo. Ha. Magbibid ka pa ba? Ha? May pera ka pa ba? Magdadagdag ako ng 1 piso. 1,000,000 at 1 piso. Ha. Maestro Luis. Sira ang utak mo. Magdagdag. 1 piso.
Kaya pala, padalos-dalos na pulubi. Sige, itong gentleman na ito, 1,000,000 at 1 piso, isang beses. Yan na lang ang pera ko. Kung magbibid ka pa, hindi ko na kaya. Jose, Maestro Luis, pinapayuhan kita na itigil na ang pagbid. Magsaya na lang tayo ngayon. Kahit gaano pa karami ang pera mo, hindi kailangang sayangin lang. 1,000,000 piso lang ang pera ng batang to. Kung magbid ulit ako, magiging tanga lang ako, at pagtatawanan. Sige, ikaw ang maging tanga. At malugi. 1,000,000 at 1 piso, ikalawa. Huwag ka nang magbid. Huwag ka nang magbid. 1,000,000 at 1 piso, ikatlo. Binabati ka namin, Pedro, sa halagang 1,000,000 at 1 piso. Nakuha mo ang estatwa ng Buddha na ito. TSK. Nabaliw ka na ba? 1,000,000 piso. Para magbid sa basura na yan. Ano, sasambahin mo yan sa bahay. Isang estatwa ng Buddha na ganito ang kalidad. Hindi na lang 1,000,000 piso. Hindi man lang nagkakahalaga ng 100,000. Isang malaking tanga. TSK. Itong tanga na to. Nagtratrabaho lang sa labas. Maliit na empleyado na kumikita ng ilang libo kada buwan. Kung magbid siya dito, at mawala pa ang bahay niya. Talagang kawawa naman. Ha 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 ha. Ha ha ha. Anong nakakatawa? Gusto ko lang itanong. Simula ngayon, akin na ba ang estatwa ng Buddha na ito? Siyempre, sa iyo yan. Ang pera sa account mo, ay nabawas na rin namin lahat. CJ, Tama, tama, tama. Dali, iuwi mo na yung sirang ulo ng Buddha, at matulog ka na. dahil akin na to, pwede ko itong gawin kahit anong gusto ko, di ba? Siyempre, pag-aari mo yan. Pwede mong gawin kahit anong gusto mo. Anong balak ng batang to? Lahat kayo, manood kayo ng mabuti. Ngayon, bubuksan ko ang mga mata ninyo. Baliw na to. Wow! Anong nangyayari? Ito na kaya ang alamat na, walang kapantay na, golden base Buddha statue, bote ng gininto ang Buddha. Sigurado ka ba? Aakyat ako para tingnan. Anong ginagawa mo? Ito ang gamit ko. Pwede mong tingnan pero bawal hawakan. Ang kulay na ito, ang kalidad na ito. Ito ang malamat na bihirang kayamanan. Ang bote ng gininto ang Buddha, hindi ko inaasahan sa buong buhay ko na makakita ng ganitong kayamanan. Imposible. Paano mo nalaman? Sa loob ng sirang ulo ng Buddha na ito, ay may bote ng gininto ang Buddha. Kung paano ko nalaman, tila walang kinalaman sa'yo, hindi ba? Maestro Luis. Magkano ang halaga ng estatwa ng Buddha na ito? Hindi bababa sa 200,000,000 piso. Gamit ang 1,000,000 para tumaya sa halagang 200,000,000. Hindi ba't pagyaman yon? Tagapagtala, tagapagtala. Gusto kong tumaya, gusto kong patuloy na tumaya. Tumaya sa ano? Tapos na ang auction. Ano? Nangunguha na ba tayo ngayon? Ginoong Yuan, kakatanggap ko lang ng abiso mula sa aming boss. Ang aming auction house ay handang bilhin ito pabalik sa halagang 200,000,000 piso. CJ, kung gayon, ibebenta ko sa'yo. Aayusin namin para ilipat agad ng finance department ang pera. Ginoong Jose, matagal mo nang kinokolekta ang mga antike. Kailan ka pa nakakita ng ganito kalaking bargain? Huwag kang mayabang sa akin. Makukuha ko rin ang perang ito sa bandang huli. Ginoong Jose, kung nabili mo sana ang mga kayamanan na ito, tumahimik ka. Kung hindi dahil sa iyo, mapapalampas ko ba ito? At ikaw, maghintay ka lang. Hoy, Ginoong Jose. Ginoong Jose. Kaya, hindi mo siya makausap? Susubukan kong tumawag ulit mamaya. Bakit pa tatawag? Binalaan ka namin kahapon. Binigyan mo ang batang iyon ng 1,000,000 piso. At matagal na siyang wala. Isa lang siyang manloloko. Hindi ka naman seryoso, na umaasa kang tutulungan niya tayong lutasin ang problema na 150,000,000 piso, di ba? Ang isang taong hindi man lang makapagbigay ng 1,000,000 piso, Hindi ko inisip na siya ang sasagot sa mga problema natin. Gusto ko lang sana. Tama na, huwag mo nang banggitin ang sinungaling na yon. Ang problemang kinakaharap natin ngayon ay kung paano ito sosolusyonan. Sa loob ng 1 oras pa, kung hindi mababayaran ang utang, kukunin ang buong kumpanya natin. Sa ngayon, wala na tayong magagawa kundi puntahan si Jose. Siya lang ang makakapagbigay ng 150,000,000 piso. Maaari muna nating hiramin at babayaran natin siya kapag dumating na ang pondo ng kumpanya. Siya ang gumamit ng mga panlilinlang para putulin ang ating pondo. Paano tayo babalik para makiusap sa kanya? Ano pa ang magagawa natin? Hindi natin pwedeng hayaang masira ang kumpanya, di ba? Bogoa, bakit hindi mo subukan? Palagi ka naman niyang gusto, baka sakaling gumana kung ikaw ang magtatanong. Ako. Si Jose ang tumatawag. Naku, siya na nga. Sagutin mo agad. Hello, Jose. Hello, mahal. Anong meron? Busy ka lately, ha?
Talaga namang napaka-despicable mo. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Tapos kung ako nga, ano? Hindi ba tinutulungan ka ng boyfriend mo na ayusin yan? 150 na milyong piso lang naman yan. Ano na ang gusto mo ngayon? Kaya, itong tulong. Tulong ba ako? O hindi? Tulong. Siyempre, kailangan namin ng tulong. Jose, ano man ang mga kondisyon mo, sabihin mo lang. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Ang tanging kondisyon ko ay si Sofia. Ano nang iniisip mo? Simple lang ang kondisyon ko. Basta't pakasalan mo ako. At tuparin mo ng maayos ang mga tungkulin mo bilang asawa. Pwede tayong ikasal ngayong gabi. Pangarap mo. Kung hindi ka pumayag, ngayong araw na, ang pagkalugi ng pamilyang Chin, mawawala lahat ng ari-arian mo. Lahat ng ito. Ma-mortgage. Pagdating ng panahon kung hahanapin mo ako, huli na ang lahat. Nene, sa tingin ko, pwede mong pag-isipan ang pagpapakasal kay Ginoong Jose. Bagay tayong mag-asawa. Huwag mo nang isipin ang sinungaling na iyon. Nalinlang pa siya ng $1,000,000. Paano mo siya nagustuhan? Auntie, nabanggit niyo yung $1,000,000. Nanalin lang niya? Yung salot na iyon. Hindi na siya makontak. Ano? Nakilala mo na siya? Oo, nakilala ko na. Yung $1,000,000. Siguro ginamit niya sa pagsusugal. Ngayon, nalugi na siya lahat. Sabi ko na sa inyo, sinungaling siya. Nen, huwag mo nang isipin yun. Ang kaligtasan ng pamilyang Kin ang mahalaga ngayon. Pasok. Tita, Maldita ka. Pedro, Ikaw pala. wow, ang coincidence naman. Nandito ka na pala. tumahimik ka. Maldita ka, nanloko sa amin at nag-abuso. Lakas ng loob mong bumalik? Hindi ka ba takot na tatawag kami sa pulis at ipapaaresto ka? Pedro, ano nang pakana mo? Talaga, pumunta ako para kunin ang pera. Nangako akong tutulungan kita. Huwag ka nang magpanggap. Anong pera? Nagsugal ka, di ba? Sinabi lang sa akin ni Ginoong Jose ang lahat ng nangyari. Ganoon ba, Ginoong Jose? Ano ang sinabi mo? Kung hindi ako nagkakamali, nakikipagnegosasyon ka sa kanila, gamit si Gugu bilang kondisyon. Para tulungan nila ang pamilya Kin. Hoy, lakas ng loob mong bumalik. Akala ko tumakbo ka na at naglaho. Nandito pa ang fiance ko, bakit naman ako tatakbo? Tama na yan. Sino ang fiance mo? Bilisan mo at bayaran ang $1,000,000 at umalis ka na. Kung hindi, tatawag kami sa pulis. Nangako akong tutulungan kita, at tutulungan kita. Paano kita bibigyan? Paano mo kami tutulungan? Sa salita mo lang, hindi ka namin kailangan. Nandyan si Jose para tumulong. Gogo, tingnan mo ang account mo. Nag-transfer na ako ng $150,000,000 sa'yo. Kaya nitong ayusin ang problema ninyo sa pera. Ano ang sinabi mo? Nabaliw ka na ba? May $150,000,000 ka? Mas malamang na mangyari yan kapag nakakita ka ng baboy na umaakyat ng puno. Tingnan natin muna. Talaga bang may $150,000,000? Hindi ko akalain na may kakayahan ka pala. Hindi mo naman ako niloloko, di ba? Fans mo ako, bakit naman kita lolokohin? Oh, magaling. Gamit ang perang ito, malulutas natin ang kasalukuyang krisis. Huwag kang mag-alala. Tiyak na babayaran kita kapag nakuha na natin ang pondo. Hindi ako makapaniwala. Pedro, kinuha mo talaga ang perang ito para ibigay sa kanila. Nabaliw ka na ba? Sa ganyang kalaking pera, anong klaseng babae ang hindi mo makukuha? Pero ano pa ang hinihintay mo? Hindi ka na kailangan. Umalis ka na. Huwag kang masyadong mayabang. Teritoryo ko pa rin ito. Haharapin kita sa madali o matagal na panahon. Makikita natin. Nene, bilisan mo at ayusin ang mga problema sa pananalapi ng kumpanya. CJ, gagawin ko na ngayon. Oh, manugang. Sa tingin ko sa mukha mo, hindi ka ordinaryong tao. Siguro isa kang magaling na general. Ano ang gusto mong kainin mamaya? Magluluto ako para sa iyo. Salamat, tita. Kasama si Nen, ang buhay ko sa hinaharap ay magiging napakasaya. Para akong nabuksan ang aking ikatlong mata. Hoy nanay, Pedro, bumalik ka agad, may nangyari. anong nangyari? Dinala ni Maria ang ilang tao sa bahay. Gusto niyang bumalik ka. Pedro, bibigyan kita ng kalahating oras. Kung wala ka pa sa oras na yon, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Maria, anong nangyayari? Sino ang mga taong ito? Matandang babae. Hindi na ako ang biyenan mo. Matagal na kaming hiwalay nang walang kwenta na yun. Ano? Ito. Kailan ito nangyari? Huwag kang mag-alala kung kailan. Ang biyenan mo ngayon ay kasama ko. Ikaw.
Yung walang kwenta, ang nagpabagsak ng nightclub ko, babayaran ng utang na ito kapag lumipas na ang 20 minuto. Kung hindi siya dumating, babawiin ko sa'yo. Anong gagawin mo? Kung ipagpapatuloy mo to, tatawag ako sa pulis. Sige na, tawagin mo sila. Ngayon, kayong dalawa. Isa sa inyo ang babagsak. Nanay, Pedro, anong nangyayari? anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Pedro, tungkol sa huling beses, tumakbo ka, at yun na yun. Maria, naging malihim ka at kinuha mo ang bahay. Kung hindi kita hinanap, ikaw ang hahanap sa akin. Huwag mo akong kausapin tungkol sa bahay. Ang nightclub ko ay ipinasara dahil sinumbong mo. Magkano ang nawala sa akin? Paano natin to aayusin? Matagal ko nang sinabi sa'yo na dapat imbestigahan ka sa paggawa ng ganitong klaseng negosyo. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang anak ko. Lalapastanganin mo ang bahay ko at sasaktan mo ako. Sa tingin ko, gusto mong makulong. Hindi lang ikaw ang sinaktan ko. Pati nanay mo rin. Hindi ba, matandang babae? Lalapastanganin mo ang nanay ko. Tapos ano kung ginawa ko? Oh, nagsasalubong ang kamao. Gusto mo bang ipakita ko ulit? Ha ha ha. Tingnan mo ang sarili mo, kawawang talunan. Ang tulad mo, naglalakas loob magsumbong. Sino sa tingin mo ang kaya mong paglaruan? Hindi ba't humihingi ka lang ng kamatayan? Maria, hindi ako makapaniwala na napakawalang hiya mo. Tingnan mo ang sarili mo. Isa kang walang hiyang puta. Sinini ay babae ko na ngayon. Lalapastanganin mo ang babae ko? Hinihingi mo ang kamatayan mo. Pakiusap, pakawalan mo ang anak ko. Ano man ang mangyari, harapin mo ako. Harapin mo ako. Haharapin ka? Sige. Kung gayon, haharapin kita. Sandali lang, huwag mo kaming pahirapan. May pera ako. Bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Pakawalan mo kami. Pedro, tumigil ka sa walang kwenta mong sinasabi. Para bang hindi kita kilala. Napakadukha mo, hindi mo kayang bumili ng panloob, at patuloy kang nagsasalita ng 1,000,000, 1,000,000. Talagang may pera ako. Basta't pakawalan mo ako at ang nanay ko. Talaga itong ililipat ko sa'yo. Nako, Juan, huwag kang maniwala sa kanya. Ilang taon akong nakasama niya. Paano ko naman siya hindi makikilala? Huwag na ang 1,000,000. Kahit 100 piso. Sa tingin ko, hindi niya yun mabibigay. Kung gayon, huwag ka nang magsayang ng salita sa kanya. Mga kapatid, gawin na natin. May dugo ngayon. O hindi ko mapapawi ang aking galit. Kailangan may duguan ngayon. Kung hindi matatanggal ang galit sa puso ko. Lalapastanganin mo ang anak ko. Lalabanan ko kayong lahat. Pedro, bibigyan kita ng pagkakataon. Papayag ka bang bugbugin ka? O ang nanay mo ang bubugbugin? Sige na, bugbugin mo ako. Dalhin niyo ako sa kwarto para gawin yan. Huwag lang makita ni nanay. Sige, pumayag na ako. Dalhin niyo siya sa kwarto. Alagaan niyo siyang mabuti. Tandaan, kailangang may duguan. Kung may mangyari, ako ang bahala. Pedro, wag. Ikaw na lang ang saktan mo. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Ikaw, iligal ang ginagawa mo. Tumahimik ka, matandang hakluban. Kasalanan lahat yan ng walang kwenta. Bata, bayad ako dito. Ngayon, pasensya na dito. Magkano ang binayad nila sa'yo? Kung gayon, hindi mo na problema yan. Bibigyan kita ng 10 beses niyan. Kayo, talaga namang, nilalabag ninyo ang batas. Sino ang nag-utos sa anak mo na makialam? Sinira mo ang malaki kong negosyo. Hindi naman sobra kung sasaktan ko siya, di ba? Kahit 10 beses pa siyang bugbugin, hindi pa rin sobra. Sige. Tigilan mo na ang pananakit sa kanya, mamamatay siya. Anong nangyayari? Paano mo nagawa? Hindi mo naman ako mapipinsala. Ano ang problema mo? Hindi ko ba sinabi sa'yo na bugbugin mo siya ng malakas? Gusto ko ng dugo, nagsasalita ako sa'yo. Sinabi ko sa'yo na bugbugin mo siya ng malakas, ikaw. Bakit mo ako sinasaktan? Hulaan mo. Nagbayad ako para dito. Hindi mo siya sinasaktan, ako ang sinasaktan mo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka nagbayad ng sapat. 10 beses pa ang binayad niya. 10 beses. Binigyan kita ng 50,000. Saan kinuha ng kawawang lalaking to ang 500,000? Hindi mo manghulaan kahit magpuyat ka pa, di ba? Boss, kung gusto nyo itong gawin ganito, pakisabi lang. Traidor ka. Naghahanap ka na naman ng away? Kayo, kung paano nila tayo tinrato, ibalik niyo sa kanila. Ang pambubugbog na tinanggap ko at ni nanay, hindi dapat sayangin. Walang problema. Anong gagawin mo? Huwag kang gagawa ng kahit anong delikado. Atake. Halika, manugang, kumain ka. Salamat, auntie. Huwag mo akong tawaging auntie. Kailan kayo ikakasal? Nay, ang bilis magbago ng ugali mo. Anong sinasabi mo? Palagi naman akong ganito sa manugang ko. Paano kung ikasal kayo sa susunod na buwan? Sa totoo lang, kami. Anong problema nyo?
Nahihirapan kayong magpakasal. Walang problema. Pwede kaming ikasal sa susunod na buwan. Mabuti yan. Pedro, tinanong mo ba ako? Ano, hindi ka sang-ayon? Ako. Sang-ayon ako. Sige, kung ganoon, magpakasal na tayo sa susunod na buwan. Kain na tayo. Magandang araw, Mang Tonyo. Nene, may nangyari sa pabrika. Anong nangyari? Nasarado na ang pabrika namin. Ano? Yung Master Jose, ayos na ang lahat. Wala nang pag-asa ang pamilyang Chin na makabawi ngayon, di ba? Siyempre, tungkol sa gatas ng pabrika nila, ayon sa iyong mga utos, palihim ko itong sinira. Pagkatapos itong may benta, maraming tao ang uminom nito at na-hospital. Ngayon, sarado na ang pabrika nila. Ang chairman ng pamilyang Chin, malapit nang ipadala palayo. Hindi ko akalain na makakalabas pa sila. Kapag may ginawa ka, gawin mong malinis. Walang maiiwang problema, di ba? Huwag kang mag-alala, ginawa ko ito ng malinis. Walang sino man ang makakahanap ng problema para sa atin. Sige, pwede ka nang umalis. Ano ang sitwasyon kay Director Tonyo? Ngayon ang tatay ko ay kinuha at ikinulong. Ganito po kasi, isang batch ng gatas na ginawa sa aming pabrika ay nai-report pagkatapos itong may benta. Sabi nila na maraming tao na uminom nito ay nagkasakit. Pagkatapos, matapos ang mga inspeksyon ng mga kinauukulan, sinabi nila na, ang batch na ito ng gatas ay naglalaman ng mga nakakapinsalang sangkap. Paano nangyari iyon? Palagi naming sinusunod ang mga regulasyon sa kaligtasan. Sa paggawa ng gatas, paano nagkaroon ng mga nakakapinsalang sangkap? Walang naging problema sa napakaraming taon. Bakit biglang nangyayari ito ngayon? Hindi ko rin alam. Iniimbestigahan namin. Sa tingin ko, ito ay dapat na sabotahe. May gustong targetan ng aming pamilyang Chin. Sino ang target? Sino ang gustong mag-target sa atin? Jose. Kung may gustong mag-target sa atin, siguradong si Jose. Si Jose na naman, sinabi ko na sa iyo na hindi natin kayang galitin siya. Ngayong nangyari na ang ganito kalaking insidente. Ano ang mangyayari kay matandang Kin sa natitirang buhay niya? Ano ang dapat nating gawin? Possible ayon. Pero sa ngayon, wala pang ebidensya na magpapatunay na si Jose ang nag-frame sa atin. Talagang apurahan na ang mga bagay-bagay ngayon. At nagchat-chat ka pa rin sa WeChat. Paano ka nagiging ganyan ka walang pakialam? Sino si Jun sa pabrika? Si Jun. Siya ang team leader sa workshop namin. Bakit? Paano mo nakilala si Jun? Maaari ba siyang direktang maka-access sa mga sangkap ng produkto? Tama, ilang taon na siya sa pabrika namin. Siya ang pinaghihinalaan mo? Nasa pabrika ba siya ngayon? Patawag mo siya dito. Oo, nasa pabrika siya. Kung gayon. Sige. Ano? Kilala mo ba itong si Jun? Hindi ko siya kilala. Pero itong si Jun ang naglason sa kanila. Si Jose ang nag-udyok sa kanya. Paano mo nalaman? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo. Pero kung imbestigahan natin si John, mahahanap natin ang ebidensya. Maaaring mapalaya ang tatay mo, at siya ang pumalit sa kanya. Si Jose. Pedro, ano ang pinagsasabi mo? Saan mo nakuha ang impormasyong ito? Ano ang iyong source? Malalaman natin pagdating niya at pag tinanong natin siya. Ang problema kasi, hindi mo nga kilala itong si Jun. Paano mo na lamang siya ang tiktik? Nay, hintayin na lang natin si Jun pagdating niya at tanungin natin. Maria, siya si Jun. Magandang araw, Maria. John, ano ang trabaho mo sa pabrika? Ako ang foreman ng buong workshop. Kanina, nalaso ng gatas ng pabrika. Si President Kin ay inaresto. Alam mo yan, di ba? Oo naman, alam ko. Sana mapagan ang sentensya ni President Chin. Bilang foreman ng workshop, wala ka bang responsibilidad? Wala. Anong responsibilidad ko? Isa lang akong empleyado. Kung ako ang responsable dito, lahat ba ng empleyado sa pabrika, may responsibilidad din sila? Magkano ang binayad sa'yo ni Jose? Jose, hindi. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magpanggap. Tinanong kita, magkano ang binayad sa'yo ni Jose? Para gawin ang isang bagay na magpapadala sa'yo sa impyerno. Hindi. Anong ibig mong sabihin? Wala akong kilalang Jose. May iba pang nangyayari sa workshop ngayon. Kaya babalik na ako sa trabaho. Sandali. Pedro, anong nangyayari? Bakit mo sinasabing si John ang naglason? Alam niya ang ginawa niya. John, maraming tao sa pabrika. Hindi ako basta-basta naghanap ng kahit sino. Sadyang ikaw ang hinanap ko. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Dahil ikaw ang nahanap ko. Marami akong ebidensya. Sa ngayon, binibigyan kita ng pagkakataon. Hindi. Wala akong ginawa. Wala akong kilalang batang ginoong Jose. Batang Ginoong Jose. Hindi ko sinabing Batang Ginoong Jose. Bakit mo tinawag na Batang Ginoong Jose si Jose? Ako. Nagbayad sa'yo si Jose para bilhin ka. Para maging espiya, nilaso ng gatas. Na naging dahilan para arestuhin si Presidente Kin at inilubog ang pamilyang Kin sa krisis, tama? Paano mo nalaman yan? Akala mo perpekto ang ginawa mo, pero alam ko ang lahat ng ginawa mo. John, tatanungin kita ulit, magkumpisal ka ba o hindi? Imposible. Noong ginawa ko to, walang ibang nakakaalam. Nagtago ako ng husto.
Sino ka ba? Paano mo nalaman? Ako ang gumawa. At, paano mo nalaman? Si Jose ang nag-utos sa akin. Kaya, inaamin mo na ngayon. Hindi. Sinabi ko na sa'yo, binibigyan kita ng pagkakataon dahil alam ko ang maraming detalye. Siguradong may matibay akong ebidensya. Kung aamin ka ngayon at sumuko sa mga otoridad, makakakuha ka pa rin ng mas magaan na sentensya. Dagdag pa, bibigyan ko ang pamilya mo ng halaga para hindi na sila mag-alala habang buhay. Kung hindi ka aamin at hindi mo ituturo si Jose, ibibigay ko ang lahat ng ebidensya sa mga otoridad. Iba na ang magiging kaso. Alam mo kung anong krimen ang nagawa mo. Hindi ka na makakalabas dito habang buhay. Ako. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Inaamin mo ba? Kung makarinig ako ng hindi ulit, mawawala ang pagkakataon mo. Ako. Inaamin ko. Ako ang gumawa. Si Jose ang nag-utos sa akin. Si Jose ang nakahanap sa akin. Binigyan niya ako ng $2 milyong at pinapagawa akong guluhin ang gatas para sirain ang pamilya Chin. Kinuha ko ang $2 milyong niya. Ako, wala akong nagawa. Talaga namang kasuklam-suklam ka. Kaya mo bang manakit ng iba para lang sa pera? Makakatulog ka pa ba sa gabi matapos kitain lahat ng ito? Paumanhin, Miss Chin. Nakikiusap ako, pakiusap, pakawalan mo na ako. Ako, naging bahagi na ako ng pamilya Chin sa napakaraming taon. Hindi ito naging madali para sa akin. May lakas ka pa ring sabihin na naging bahagi ka ng pamilya Kin sa loob ng maraming taon. Kung pakakawalan ka ba o hindi, hindi na kami ang magdedesisyon. Pagkatapos ng lahat, nilabag mo ang batas. Nirecord ko na ang lahat ng sinabi mo. Mang Tonyo, dalhin mo siya sa mga kinaukulan para sumuko. Sige. Tara na, ikaw na traidor. Hindi naman ako mahahatulan ng kamatayan, di ba? Hindi naman ako makukulong habang buhay dito, di ba? Huwag kang mag-alala, basta't makikipagtulungan ka. At sumuko ka. Tiyak na makakakuha ka ng mas magaan na parusa. Tara na. Hindi ko inaasahan na mahahanap mo agad ang naglason. Sa ganitong paraan, malapit nang makalabas ang tatay ko. Talaga namang hindi ko inaasahan, Manugang. Ang galing mo talaga. Talagang kahanga-hanga ka. Gusto ko pa ring itanong, paano mo nalaman si June ang naglason nito? Baka hindi ka maniwala kung sasabihin ko. Hindi ko rin pinaniniwalaan. Sa panahong ito, sa tabi ko, maraming milagro ang nangyari. Si Jose yon. Bilisan mo, sagutin mo. Hello, Jose. Miss Chin, kumusta na? Nagpapanik ka ba? Jose, ikaw ang gumawa nito, hindi ba? Well, hindi ko yan aaminin. Nasa South City Grand Hotel na ako ngayon. Kung pupunta ka rito ngayon. Baka may pag-asa pa ang pamilya Kin. Pumunta ka. Sige, paparating na ako. Sabihin mo ang numero ng kwarto. Mukhang nagmamadali ka talaga. Sige, kwarto 303. Nakalinis na ako. Hinihintay ka. Doon na ako agad. Anong gagawin natin? Pupunta na ba tayo? Siyempre. Gusto ko ring makita kung anong mukha ang pinapakita niya. Ligtas ba ako kung gayon? Paano kung tangkain niyang halayin ako? Huwag kang mag-alala, sasama ako sa'yo. Maghahanap tayo ng mga bodyguard kung gayon. Hindi magkakaroon ng problema sa kaligtasan. Tita, padadalhan kita ng kopya ng recording. Maaari mo itong ibigay sa mga kinaukulan pagkatapos. Kasama ang pagkakakilanlan ni June. Dapat nilang arestuhin si Jose agad. Punta tayo sa hotel at unahin nating pigilan siya. Sige, mag-ingat kayong dalawa. Ingat. Chin Bogua. Ngayon alam mo na kung paano mag-alala, ha? Nakalaban mo ako, Jose. Paano ka magkakaroon ng magandang katapusan? Ha ha ha. Tingnan natin kung paano kita haharapin. Chin Bogua, narito ka na rin sa wakas. Jose, tungkol sa pabrika ng aming pamilya, ikaw ba ang may gawa? Paano kung ganito? Pumasok ka muna at mag-uusap tayo sa kama. Ikaw. Gusto mong pumasok ako sa kama para sabihin ko sa'yo. Bakit nandito ka rin? Siyempre naman pwede akong pumunta. Anong ginagawa mo? Pumasok na tayo sa loob. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang ginawa mo? Hoy! Maria, wala ka bang sinseridad? Sinabi ko na mag-isa ka lang. Bakit mo siya isinama? Hindi mo ba gustong iligtas ang tatay mo? Hindi mo ba gustong iligtas ang pamilyang Chin? Ano ang ibig mong sabihin dyan? Inaamin mo bang may kinalaman ka sa mga usapin ng pamilyang Kin? Huwag mo akong subukang lokohin. Maria, ang tinatanong ko sa'yo, gusto mo bang iligtas ang pamilyang Chin o hindi? Paano? Ang kailangan mong gawin ngayon ay napakasimple. Kailangan mo lang sumunod sa akin ng masunurin. Paalisan mo siya, tapos manatili ka dito at maaari nating maayos na. Mag-enjoy sa kama. Ha ha ha. At pagkatapos, baka mailigtas pa ang pamilyang Chin. Jose, alam mo bang nasa bingit ka ng kamatayan? Nasa bingit ako ng kamatayan?
Naintindihan mo ba ang sitwasyon? Ang pabrika na sinarado ay pag-aari ng pamilyang Chin. At si Mang Ben ang inaresto. Sinasabi mong nasa bingit ako ng kamatayan? Dahil ang utak sa likod ng lahat ng ito ay ikaw. HMPH. Sinuhulan mo ang mga empleyado ng pamilyang Qin, nilaso ng gatas. Kaya sinarado ang pabrika ng pamilyang Qin, si Mang Ben na maaresto, at ang pamilyang Qin ay humarap sa pagkalugi. Bawat hakbang ba, ay kasama sa plano mo. Oo. Mahusay ang pagkakasulat. Nasaan ang ebidensya? HMM? Hindi ako lalapit sa iyo kung wala akong ebidensya. Itigil mo na ang Saturday. Imposibleng makakuha ka ng anumang ebidensya. Shinbogua. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Gusto mo bang magpasakop sa akin? Kung hindi ka handa, umuwi ka na ngayon, at maghintay mamatay. Pagkatapos ng lahat may mas malalakas pa akong balita na naghihintay. Jose, ang tindi ng kawalan mo ng hiya ay lumampas sa aking imahinasyon. Mas masahol ka pa sa hayop. Hoy! Hayop. Magandang salita yan. Salamat. Hindi na mahalaga kung mapanlait siya ngayon, o kung hayop siya. Nalabag na niya ang batas. Tama, naulabag ko na naman ang batas. Gaya ng sabi ko, ilabas mo ang ebidensya. Kung hindi, kakasuhan kita ng paninirang puri. Kung gayon, gagawin kitang lubos na kumbinsido. Magpapakilala ako ng isang tao sa'yo. Sino ang ipapakilala? Umalis ka dito. Kilala mo ba si John? Sino? Hindi ko narinig ng malinaw. Sabi ko, si John. Sino si Jun? Si Dazang. Hindi ko sila kilala. Hindi mahalaga. Magpapatugtog ako ng recording. Anong recording? Isang recording na sapat na para sirain ka. Si Jose. Nakita niya ako. Binigyan ako ng 2 milyong piso. Sinabi niyang guluhin ko ang gatas para pabagsakin ng pamilyang Chin. Kinuha ko ang 2 milyong piso mula sa kanya. Wala akong nagawa. Walang silbi ang agawin ang telepono. Nabackup ko na ang recording na ito ng maraming beses. At, si Jun ay sumuko na sa mga otoridad. Paano mo nakontak si Jun? Direkta akong nakikipag-ugnayan sa kanya. Imposible. Talagang imposible. Jose, sa testimonya ni Jun, malapit ka nang matapos. Sa tingin ko, kumukuha ka ng bato para ibagsak sa sarili mong paa. Tama. Pag-frame. Hindi ko kilala ang sinasabi ninyo. Itong si Jun. Siya ang nagpa-frame sa akin. Kung pag-frame man ito o hindi, malalaman sa investigasyon. At habang papunta kami dito, naibigay na namin ang ebidensya sa mga otoridad. May darating na para arestuhin ka agad. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Pedro, nakikiusap ako. Pwede mo ba akong pakawalan? Kailangan mo akong pakawalan, okay? Alam mong mali ka na ngayon, pero noong inutusan mo si Jun na maglason, bakit hindi mo sinabing mali ka noon? Alam kong mali ako. Alam kong mali ako ngayon. Kung pakakawalan mo lang ako, nangangako ako, poprotektahan ko si Ginoong Chin, at ang pamilyang Chin, at walang mangyayari, bibigyan ko kayo ng tig 100 milyong piso. 500 milyong piso, okay? 500 milyong piso. Paumanhin, hindi na kailangan ng pamilyang Qin ang proteksyon mo. Hanggat makapasok ka, makakalabas si Ginoong Qin. Tungkol naman sa 500 milyong piso, mas mabuti pang itabi mo na lang iyan para sa susunod na buhay. Pedro, naluhod na ako para sa'yo. Nagmamakaawa ako sa'yo habang nakaluhod. Pedro, nagmamakaawa ako. Pakiusap, pwede mo ba akong pakawalan? Ayokong makulong. Bata pa ako. Marami pa akong perang gagastusin. Pakiusap, pwede mo ba akong pakawalan? Ibibigay ko sa iyo ang kahit ano pa ang gusto mo. Kung nagkaroon ka lang ng ganitong kamalayan dati, nasa ganito ka bang sitwasyon, nilabag mo lang ang batas, walang makakapagligtas sa iyo. Dahil nilabag mo ang batas, dapat mong bayaran ang presyo. Ito ang tinatawag na katarungan. Maria, halika na. Kunin natin ang aking biyanan, tapos mag-candlelight dinner tayo. Tungkol naman sa taong ito, iwanan natin siya sa mga tao sa labas. Tara na. Mali ako. Mali ako. Mali ako. Mali ako. Mali ako. Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo. Pedro, kailangan ka talaga naming pasalamatan sa pagkakataong ito. Kung hindi dahil sa iyo, ang aming pamilyang Chin ay mapapahamak sana ng malaki. Hindi mo kailangang pasalamatan ako, ito ang dapat kong gawin. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano mo nalaman ang tungkol kay Jun. Talagang kahanga-hanga. Nanay, huwag ka nang magtanong pa. Ang mahalaga ay maganda ang kinalabasan. Maayos na ang aming pamilyang Kin ngayon at malaya na si tatay. Dagdag pa, ang masamang si Jose ay nasa kulungan din. Hindi ba't maganda iyon? Oo. Pedro, siguradong may sarili siyang kakayahan. Ha? Oo nga pala, yung $150 milyong na hiniram mo sa amin noong nakaraan. Maaari naming bayaran sa iyo sa madaling panahon. Nalampasan na natin ang krisis sa pananalapi. Ang pera ay maliit na bagay. Sa ngayon, nakatuon ang aking pansin sa isang piraso ng lupa sa South City Industrial Zone. Plano kong bilhin ito at magpaunlad ng real estate upang palakihin at palakasin ang aming pamilyang Chin. Oh, talaga? Binabati kita, ano ang komersyal na halaga ng lupang ito? Mas mababa ito sa 2 kilometro mula sa sentro ng lungsod at tama ang presyo. Siguro Huwag kang tumingin sa cellphone mo at kumain ka na.
Sinabi mo ba na gusto mong bumili ng lupa sa Timog Zona pang industriya? Oo, bakit? Hindi mo ito mabibili, huwag na huwag mong bibilhin. Bakit hindi ko mabibili? Kung bibilhin mo, babagsak ang presyo. Ano, hindi lang ikaw ay mayaman at nakakalutas ng kaso, kundi naintindihan mo rin ang real estate. Mukhang maganda ang lupang ito ngayon. Ngunit malapit na itong italaga bilang sementeryo. Babagsak ang presyo, malulugi ka ng malaki kung bibilhin mo ito. May kakilala ka ba sa planning department? Hindi, wala. Pedro, nirerespeto kita sa ibang mga bagay. Ngunit pagdating sa real estate, baka hindi mo alam ang kasing dami ng alam ko. Galing ako sa background ng real estate. Sa totoo lang, matagal ko nang tinitingnan ang lupang ito, sa mahabang panahon. Batay sa aking mga taon ng karanasan. Siguradong tataas ang halaga nito, walang posibilidad na babagsak ang presyo. Nagpaplano sila ng sementeryo sa tabi nito. Siguradong bababa ang presyo. Saan sila magpaplano ng sementeryo? Hindi nila ito planohin dito. Kailangan mong maintindihan, ito ay isang industrial park. Maliban kung mayroon kang impormasyon mula sa planning department, paano mo malalaman na nagpaplano sila ng sementeryo? Ang tatay ko ay isang eksperto sa industriya ng real estate. Ang kanyang paghuhusga ay halos hindi nagkakamali. Kung gusto mong bumili ng lupa, maaari akong magrekomenda sa'yo. Saan? Sa silangan ng lungsod. Sa silangan ng lungsod? Wala akong narinig na magandang lugar doon. Paano kung dalhin kita para makita ang lugar ngayon? Sige, tingnan natin. Sige, kayong dalawa na muna. Mag-ingat kayo sa daan. Ito ba ang lupang sinabi mong bilhin? Ang tiwangwang sa Baryok Xiaoyang. Itong isang lot lang. Pedro, mukhang hindi mo talaga naiintindihan ng real estate. Ang lugar na ito ay tiwangwang at walang nakatira. Kahit langaw ayaw tumira dito. Ang pagbili ng lupa dito para sa real estate. Hindi ba't naghahanap ka ng problema? Talagang napakalayo ng lupang ito. Kung sasabihin ko, magtatayo ng isang pangunahing paaralan dito. Hindi ba't magiging property ng school district ang lugar? Magtayo po ng isang pangunahing paaralan dito. Imposible, di ba? Kung itatayo talaga nila, hindi po ba tataas ang presyo? Oo naman po. Kung talagang pangunahing paaralan, sa malayong lugar na ganito, ang presyo ay malamang na tumaas ng 10 beses. Eh di ano pang hinihintay natin? Bilhin na natin. Totoo po ba o hindi ang sinasabi mo? Hoy, sabihin mo ang totoo. May narinig ka bang impormasyon mula sa loob? Tama po, may narinig akong balita. Kung hindi, hindi ako magiging ganito kasigurado. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Batay sa aking maraming taon ng karanasan sa mundo ng negosyo, huwag kang maniniwala sa anumang impormasyon mula sa loob. Maaaring ito ay sinadya ng isang tao na naglalatag ng panlinlang. Impormasyon na ganito tungkol sa pagpaplano ay lihim na lihim. Sa tingin ko po, ikaw ay nalinlang. Huwag ka pong mag-alala, ang impormasyon ko ay 10 beses na mas tumpak kaysa anumang impormasyon mula sa loob. Kung gayon, kailangan mo pong mag-isip ng mabuti. Ang pagbili ng lupa na ganito ay madaling umabot ng daan-daang milyon. Maaari kang mauwi sa pagkalugi ng malaki. Kung gayon, paano naman po ang 150 milyon ko para ipuhunan? Kung malugi, ako ang bahala. Kung kumita, para sa lahat. Tatay, si Pedro ay nakatulong na po sa atin ng maraming beses. Sa tingin ko dapat mo siyang pagkatiwalaan kahit isang beses lang. Maaasahan naman siya. Sige po, nagtiwala ako sa'yo. Maging malugi man o kumita, sabay natin itong haharapin. Ang lupang ito, bilhin na po. CJ, Sige na, halika na. Kapag napirmahan na ang kontratang ito, wala nang atrasan. Walang problema, agad na ililipat ang pera. Wow, hindi ko talaga inaasahan ito. Ang basurang lugar na ito ay nabenta pala sa halagang 100 milyon. Mang Ricardo, bakit ka gagawa ng ganoong padalos-dalos na desisyon? Mang David, dapat kitang pasalamatan sa pagbebenta ng lupang ito sa amin. Gusto mo akong pasalamatan? Nagluloko ka ba? Alam mo ba kung magkano ang lupang ito? Nakinita ko. Narinig ko na gusto mong gamitin ang lupang ito para sa isang bagay. O, real estate development, sa lupang iyon na parang pinabayaan. Kanino mo ito ibebenta? Masangkot pa ito bilang sementeryo. paano kung sa tabi ng lupang ito ay may isang pangunahing elementarya? Isang pangunahing elementarya? Mang Ricardo, sino ang batang ito na dinala mo rito? Nananaginip ka ba kasama ko? Ang istasyong ito ay nag-uulat, malapit sa Xiaoyang Village sa silangan ng lungsod. Ang pag-apruba ay kakagaling lang para magtayo ng isang pangunahing elementarya sa probinsya. Ano? Isang pangunahing elementarya sa probinsya? Hindi ka nagkakamali, balita mula 1 minuto lang ang nakalipas. Isang pangunahing elementarya sa probinsya, kaya itong tigang na lupa, naging property na ba ito ng school district? Hindi ko na ibebenta ang lupang ito. Hays, Maestro Luis, sinabi mo lang, kapag napirmahan na ang kontrata, hindi ka na pwedeng umatras. Paano mo nalaman na may planong pangunahing paaralan dito? Isang bagay na hindi ko nga alam.
Hindi yan mahalaga. Dumating na sa account mo ang pera para sa lupa. Congratulations, congratulations. Maestro Luis, malaki ang kinita mo sa deal na ito. Malaki ang talo ko ngayon. Maestro Luis. Ako to, noong huli akong humingi ng investment sa'yo. Mag-invest ng ano? Hindi mo ba nakikita na sobrang abala ko? Umalis ka, Maestro Luis. Pakisuyong pag-isipan mo ulit. Sabi ko, umalis ka. Paumanhin sa istorbo. Maestro Luis. Huwag kang masyadong magalit. Bakit hindi mo muna tapusin ang iyong negosyo? Aalis na muna kami. Yay! Heis, bakit ka tumatakas? Bakit? Ang isang magandang proyekto, hindi makahikayat ang puhunan? Mabuti pang punitin na lang. Isang napakagandang proyekto, nakakahinayang itapon na lang. Kahit ang pinakamagandang proyekto na walang mamumuhunan ay walang silbi. Kung hindi ka susubok pa, paano mo malalaman? Sumubok na ako mahigit 40 beses. Nawalan na ako ng kumpiyansa. Kalimutan mo na, buong buhay ko. Hindi ako nakatakdang yumaman. Hindi, sa buhay na ito, yayaman ka. Salamat sa pag-aliw. Pero hindi ko na kailangan yan. Handa akong mamuhunan sa'yo. Sa totoo lang, baka kailangan ko pa. Ikaw ay... Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay handa akong mamuhunan sa'yo. At tulungan kang maisakatuparan ang proyektong ito. Naiintindihan ko. Nakita mo ang proyekto ko, at sa tingin mo ay malaki ang potensyal nito, tama? Hindi. Hindi ko pa nakikita ang proyekto mo. Ito ang unang pagkakataon na makilala kita. Hindi yan mahalaga. Ang mahalaga ay handa akong mamuhunan sa'yo. Sabihin mo kung magkano ang kailangan mong pera, at ibibigay ko ito sa'yo kagad. Hoy, ipapaliwanag ko sa iyo ang proyekto. Hindi na kailangan. Hindi ko maintindihan at hindi ko kailangan. Sabihin mo lang kung magkano. Ililipat ko agad sa'yo. Ito. 50 milyong piso. CJ, bibigyan kita ng 100 milyong piso. Ito. Oo naman. Siyempre, kaso lang, gusto ko ng 70% ng shares. Ikinagagalak kong makipagnegosyo. Ikinagagalak kong makipagnegosyo. Bakit ka tumatakbo ng ganyan kabilis? Hindi tayo makahabol kahit nagjo-job tayo. Hoy, hindi ba ito yung lalaki kanina, sa opisina ni Maestro Luis? Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Plano kong mamuhunan sa proyekto niya. Mamuhunan sa proyekto niya? At sino naman itong dalawa? Ito ang aking kasintahan, at ito naman ang aking biyenan. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ano ang sitwasyon sa investment project? Mamumuhunan tayo sa proyektong tinanggihan ni Maestro Luis. Tama, hindi lang tayo mamumuhunan. Dinodoble natin ang investment. Kailangan niya ng 50 milyong piso. Bibigyan ko siya ng 100 milyong piso. Anong proyekto ba talaga yon? Hindi ko alam. Ano, hindi mo alam? Hindi mo man lang alam kung ano ang proyekto? At mamumuhunan ka ng 100 milyong piso. Pero pakiramdam ko, ang pag-invest kay Pedro ay magbibigay sa akin ng 10 beses, kahit 100 beses na balik. Salamat sa pagtitiwala mo. Pakiramdam. Mag-i-invest ka base sa pakiramdam? 100 milyon to. Dad, pinagkakatiwalaan ko si Xiao Shuai. Sa totoo lang, maraming beses na. Tuwing hindi natin siya pinaniwalaan. Pero, lagi niya tayong sinusurprise. Naniniwala ako sa'yo. Manugang, ano man ang gawin mo, suportahan kita. Salamat. Napala. Ano ang pangalan mo? Ako si Kiang Bei. Ang proyekto ko ay isang social platform. Tinatawag na Jinbei. Jinbei, maganda. Permahan na natin agad ang kontrata. Ililipat agad ang pera. Sige. Ito ay isang balita. Ngayon, ang Jinbei app ay nagkaroon ng kahanga-hangang paglulunsad. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mga download nito ay lumampas sa 100 milyon. Ang halaga ng kumpanya sa merkado ay lumampas sa 50 bilyon. At ang mamumuhunan sa likod nito, si Pedro, ay naging pinakamataas na tycoon sa lokal. Sa loob lamang ng mahigit 10 araw. Una, nalugi ako ng 1 bilyong piso sa lupa sa hilaga ng lungsod. Na-miss ko ang investment ni David. At pagkatapos ay nalugi ako ng daan-daang bilyong piso.
Mang David, sa napakaikling panahon, nakagawa ka ng napaka-successful na app. Anong mga insight ang mayroon ka na nais mong ibahagi sa lahat? Oh, dito, nais kong pasalamatan ng aking investor, Mang Pedro, kung wala siya. Natatakot ako na sana ay sumuko na. Kaya, Mang Pedro, narinig ko ang iyong mga nagawa. Una, sa auction, gamit ang napakababang presyo, nakakuha ka ng isang gininto ang estatwa ng Buddha na nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Pagkatapos, sa halagang 100 milyong piso, bumili ka ng isang piraso ng lupa sa silangan ng lungsod, at ibinenta mo ito muli sa halagang 1 bilyong piso. At ngayon, eksakto kang namuhunan kay Mang David. Kumikita ng 100 beses na balik, malinaw na, ang iyong talino sa pagnenegosyo sa larangan ng pamumuhunan, ay umabot na sa rurok nito. Kung magpapatuloy ang takbo na ito, sa madaling panahon ay magiging pinakamayamang tao sa mundo ka. Tungkol dito, ano ang iyong mga saloobin? Sa tingin ko, maganda ang swerte ko. Magpatuloy ka, magsikap kang lumikha pa ng mas maraming himala. Sige, salamat po, Ginoong Yuan. Ano bang problema kay Pedro? Parang may pang-anim na pandama siya, ilang araw pa lang, mula sa pagiging dukha, biglang yumaman ng husto. Hindi ko rin alam. Anong klaseng swerte ba ang meron ako? Kasal ng napakaraming taon, talagang wala. Napakahirap na hindi ko kayang bumili ng underwear. Kaka-divorce ko lang. Tapos siya, parang rocket, diretso ang pag-angat. Talagang nakatakda kang pumatay ng mga asawa mo. Anong sinabi mo? Sabi ko, killer ka ng asawa, masama kang swerte. Lintik ka. Nakasama na kitang kumain. Nakasama na kitang matulog. Tapos ito ang sasabihin mo sa akin. Wala ka bang kahihiyan? Lalapastanganin mo ako? Nararapat lang yan sa iyo. Hinihingi mo yan. Talaga, sinampal mo ako. Hindi ko akalain na ang galing mo pala talaga. Nagsisimula na akong maghinala kung hindi ka ba time traveler. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, mas marami pa akong kahangahangang kakayahan. Mahuhulaan ko ang hinaharap. Nagloloko ka. Hindi ako naniniwala. Hindi rin ako naniwala. Pero unti-unti, maiintindihan mo kung ano ang nangyayari. Mas mahiwagang mga bagay, ang darating pa. Masaya na ako ngayon. Salamat sa pagpapakilala mo sa akin. Salamat din, magpapakasal na tayo maya-maya. Mula ngayon, kahit ano pa ang mangyari, mamahalin kita habang buhay. Pedro. Shinboguwa. Kayo namang dalawa, masarap ang buhay, di ba? Sino ka? Anong kailangan mo? Ako yung ikinulong dahil sa iyo, ang tatay ni Jose. Zhao Tian ba? Ano ang gusto mo? Ang nag-iisang anak ko, napapanta mo siya sa gulo. Sabihin mo sa akin, itong utang, paano natin ito babayaran? Kailangan mong maintindihan ang ginawa ng anak mo. Siya ang may gawa niyan. Nararapat siyang magbayad ng presyo. Sofia. Talaga namang kahanga-hanga ka. Hindi ka takataka na gusto ka ng anak ko. Nasa loob na ang anak mo. Mas mabuti pang kumalma ka. Kung hindi, susunod ka sa yapak ng anak mo. Pedro, sa totoo lang. Ang dahilan kung bakit kita hinanap ngayon, ay hindi para ipaghiganti ang anak ko. Alam ko, mayroon kang malaking talento sa pag-invest. Tulungan mo akong kumita. Tapos, quits na tayo. Ako ang tutulong sa'yo kumita. Bakit ko gagawin? Tinanggihan mo ang magandang alok at pinili mo ang mahirap na paraan. Ano ang ginagawa mo? Dalhin niyo palayo ang pasaway na yan. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Go go. Bitawan mo ako. Go go. Bitawan niyo siya. Ricardo, baliw ka na. Go go. Tulong. Pedro. Pedro. Kaya kabado ka na ngayon, no? Aalagaan ko muna ang babae mo ng ilang araw. Kapag kumita ka para sa akin, palalayain ko siya. Eto ang numero ko. Kontakin mo ako anumang oras. Oo nga pala, kung maglakas loob kang isumbong ako sa pulis. Tapos, maghintay kang kunin ang bangkay ni Chinbogoa. Jose, gusto mo ng pera. Kung gayon, pakawalan mo siya. Kahit magkano pa ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Hindi. Ikaw ang magbigay sa akin ng pera. Hindi ba't mangho-hold up na ako niyan? Tandaan mo, tawagan mo ako. Kung mas maaga kang tumawag, mas ligtas ang babae mo. Kung mahuli ka sa pagtawag, magiging laruan na siya ng mga kapatid ko. Go go. Pakawalan mo siya. Kung gayon, nakasalalay sa performance mo.
Go go. Nin, kailangan kita ngayon. Sabihin mo sa akin, saan dinala si Maria? Nin, bakit hindi ka nagsasalita? Sabihin mo sa akin, nasaan na si Maria ngayon? Ista ka. Hindi, gusto kong mag-report sa pulis. Gusto kong mag-report sa pulis. Kung maglakas loob kang mag-report sa pulis. Kung gayon, maghintay kang kunin ang bangkay ni Maria. Hoy, bumalik na ang manugang. Nanay, Nasaan si Maria? Bakit hindi siya sumama sa iyo? nawawala si Maria. Anong sinabi mo? Si Maria ay nakidnap. Nanay, Sige, sige. Sino ang mag-aakala? Nakawala sa kamay ni Jose, pero hindi sa tatay niya. Kung hindi, baka dapat na lang po tayong tumawag ng pulis. hindi po. Hindi tayo pwedeng magsumbong sa pulis. Hindi natin pwedeng galitin si Teban ngayon. Mapapahamak si Nen. Ang pinakamagandang paraan ngayon ay hanapin ang lugar kung saan dinukot si Nen. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Paano po natin madaling mahahanap ang lugar kung saan dinukot si Nene? Siguradong magaling ang pagkakatago niya. Maliban kung may Diyos na tutulong sa atin, o kaya naman, imposibleng mahanap. Dumating na ang mga Diyos. Nahanap na ang lokasyon ni Nen. Talaga po, paano mo nalaman? May tinanong po ako. Sino ang tinanong mo? Huwag mo munang isipin yan. Tumawag ka na po sa pulis ngayon at magpadala ng mga tao sa South City Warehouse Ire, 106. Sige po, gagawin ko na. Mas mabilis. Hoy Pedro, Hindi ka pa tumatawag pabalik. Naisip mo na ba ang proyektong pagkakakitaan? magkano ang gusto mong kitain? Hindi bababa sa 1 bilyon. Palalayain ko ang babae mo. Sige, walang problema. Bilhin mo ang lupang iyon sa South City Industrial Park. Kahit ano pa ang halaga, bilhin mo. Magtatayo sila ng amusement park sa tabi nito sa madaling panahon. Tataas ng husto ang presyo. Tama ka, ang pagkidnap sa babae mo ay talagang epektibo. Pedro, hindi ba't sinabi mo na ang lupa sa tabi ng South City Industrial Park ay planado bilang sementeryo? Babagsak ang presyo. Bakit mo pa rin siya pinapabili? Gusto ko lang siyang pabagsakin. Mawalaan ng lahat. Kapag nakalabas siya ng kulungan na wala nang matira. Iyon ang kabayaran sa paggawa ng masama. Sigurado ba ang lokasyon ni Gogoa? Huwag kang mag-alala, 100%. Bitawan niyo ako. Galing ako sa pamilya Kin. Bitawan niyo ako. Bibigyan ko kayo ng maraming pera. Pwede bang tumahimik ka? Kahit gaano ka pa sumigaw, hindi ka aalis ngayon. Oy, pare. Ang ganda nitong babae. Tayo lang naman dalawa. Paano kung tikman natin itong mayaman na dalaga ngayon? Hindi tayo papayagan ni Mang Jose. Hindi na makakalabas ang babaeng to ngayon. Saka, sino ang makakaalam kung gagawin natin? Ito ay isang dalaga na bilyonaryo, isang tagapagmana. Ang pagkakataon ay kumatok, hindi na ito babalik. May punto ka. Kayo, hindi niyo ba alam ang gusto niyong gawin? Binibini, hindi mo ba nakikita kung ano ang gagawin namin? Ngayon, kaming dalawang magkapatid ay gagawin ang gusto namin sa'yo. Huwag kayong lumapit. Tulong. Oh, tigilan mo na ang pagsigaw. Sino ang magliligtas sa'yo sa lugar na to? Saka, sige lang, sumigaw ka. Mas sumisigaw pa, mas nasasabi kami. Huwag kayong lumapit. Ginoong Zoo. Ito na, sa'yo. Oo. Ang lupain sa Industrial Park sa South City, magiging akin na. Mang Jose, magaling ang iyong mata, malaking hakbang. Talagang magandang lugar ang lupang ito. Nakuha mo na, swerte mo. Sa pagkakataong ito, tinaya ko ang buong yaman ko. Ayos lang. Congratulations, Mang Jose. Malaki ang kikitain mo. Heto na ako. Kung gagalawin mo ako, tapos ka na.
Ang ganda ng mukha mo. Ang ganda ng katawan mo. Kukunin kita. Gawin mo ang gusto mo sa amin. Ano nga ang kasabihan? Mamatay ng marangal parang bulaklak na peony at maging isang astig na multo. Ano pang hinihintay natin? Gawin na natin. Tulong. Go. Pedro. Paano mo kami nahanap? Asikasuhin mo siya. Pasensya na, nahuli ako. Ayos ka lang ba? Kung 2 minuto ka pang nahuli. Nahihiya na sana ako sa 2 iyon. Pasensya na. Mga taong tulad nila, tiyak na magbabayad. Nga pala. Kumusta si Jose? Si Jose, dapat napirmahan na niya ang kontrata na nagpabagsak sa kanya ngayon. At tinawagan ko lang ang pulis. Arestuhin na nila siya agad. Wala na siyang natira sa buhay na ito. Tara na. Mang Jose, kapag nakuha mo na ang lupang ito, umuwi ka lang, at hintayin itong tumaas ang halaga. Salamat sa magagandang salita. Tara, inom tayo. Tara na. Masama ito, Mang Jose. Anong problema? Hindi mo ba nakikita na kausap ko si Ginoong Zhu para sa negosyo? Oo. 2 bagay. Ilang minuto lang ang nakalipas. Naglabas ng abiso ang planning department. Sa tabi ng lupang binili mo, magtatayo sila ng sementeryo. Wala nang halaga ang lupang iyon ngayon. Ano? Sementeryo? Hindi ba dapat amusement park yon? Wala akong alam dito. Lumayas ka? Opo, Mang Jose. Lintik. Pedro. Paano mo nagawa ito sa akin? Nalugi ako ng malaki nito. Tara na. Kunin natin ang babae niya. Pumunta ka. Kunin ang babae niya. Papapatayin ko siya. Hindi mo na pwedeng galawin ang babae niya. Anong ibig mong sabihin? Kanina lang, si Pedro ay nagdala ng mga tao sa bodega at iniligtas si Chinguogoa. Dagdag pa, isinumbong kanya sa pulis. May ebidensya siya ng pagdukot mo kay Chinguogoa. Nasa kanya na lahat. Hinahanap ka na ng pulis ngayon. Pedro. Ako. Hoy, boss. Ang ganda nito. Nahuli na lahat ng masasamang tao. Ang mabuting gawa ay may gantimpala, ang masama ay may parusa. Napala, magpapakasal na tayo sa ilang araw. Hindi mo pa nakikilala ang nanay ko. Samahan mo akong ipakilala ka sa kanya. CJ, gusto kong makilala ang aking magiging biyenan. Tara na. Zimeng, anong laro ang nilalaro mo ngayon? Maria, anong laro ang nilalaro mo sa akin ngayon? Nanay, ang tagal ko na ring hindi nakadalaw. Ayos ka lang ba? Hindi mo alam ang lagay ko? Hiwalay ka na pala kay Pedro. Bakit ka nandito? Nanay, kahit ano paman, matagal na rin akong naging asawa ng anak mo. Mayroon kaming pagtingin sa isa't isa. Pag-uusap mo tungkol sa damdamin, paano mo kami pinakitunguhan, ako at ang anak mo? Naaalala mo pa pala na asawa ka ng anak ko. Tama na, hindi mo kailangang magpanggap. Umalis ka na lang. Ay, nanay, galit ka pa rin ba sa nangyari noong huli? Heto, mansanas. Hindi ako kakain. Nanay, ang nangyari noong huli ay isa lang palang hindi pagkakaunawaan. Nagamit lang ako. Kami ni Pedro, mayroon kaming pagtingin sa isa't isa. Talagang gusto ako ni Pedro. Nagdadamdam lang siya sa akin ngayon. Bagay na bagay talaga kami. Bakit hindi mo kausapin ulit si Pedro? Pwede kaming magpakasal ulit. Pinakamaganda ang kasal sa tunay na asawa. Ako. Tama na. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano pa. Umalis ka na lang. Ikaw at si Pedro. Wala na yan, hindi na pwede. Nanay, Bumalik na si Pedro. Maria, anong ginagawa mo sa nanay ko? Anong gusto mo? Pedro, bumalik ka na. Pumunta ako para makita si nanay. Mahiya ka naman, nanay, diborsyado na kami. Umalis ka na ngayon, o hindi ako magiging magalang. Ito, ang dating asawa mo. Tama, siya nga. Maria, Oh. Sino to? Pedro. Ito ba ang bagong girlfriend na nahanap mo? hindi girlfriend. Siya ay. Magpapakasal kami sa ilang araw. Pedro. Gaano na tayo katagal hiwalay? Nakahanap ka agad ng bago. Ano nang pakialam mo? Ikumpara mo kami. Paano siya mas magaling sa akin? Mas maganda ba siya? O mas maganda ang hubog niya? Kami ang pinakabagay. Pagkatapos makipaghiwalay sa iyo, hindi kita nakalimutan. Ako, tama na. Maria, wala ka bang hiya? Hindi ka nahihiya sabihin yan?
Gusto mo bang bumalik sa akin ngayon dahil nakikita mong mayaman na ako? Sinasabi ko sa'yo, nananaginip ka. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Aalagaan kita ng napakabuti. Mamahalin kita ng sobra. Pakiusap. Pakipag-asawa mo ba ako ulit? Ulitin ko, umalis ka. Sofia. Kung talagang wala kang puso, sige, kung gusto mong makipaghiwalay sa akin, kailangan mong magbayad ng bayad sa paghihiwalay at kabayaran sa pinsala sa damdamin. Jose. Bakit ka naging ganito? Sa ngayon, mukha ka pa bang tao? Matandang hakluban ka. Anong ibig mong sabihin? Ganito, ang yaman ng anak mo. Anong masama kung humihingi ako ng pera? Jose, sinasabi ko sa'yo ngayon, hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimo. Dati mong inokupa ang bahay ko. Hahanap ako ng paraan para mabawi ito. Wala kang makukuha. Huwag kang lumampas. Pagkatapos ng lahat, ex-wife mo pa rin ako. Umalis ka. Sige. Aalis na ako. Aalis na ako. Nanay, hindi ka ba niya pinahirapan? Hindi niya ako pinahirapan. Ang anak lang na ito, si Jose, ay napasama ang landas. Nasaktan niya ang sarili niya. Hay, hayaan mo na siya. Hayaan mong ipakilala ko sa'yo. Siya ang aking fiance, si Nain. Talaga? Ang galing. Naku, lagi kang kinukwento ni Jose. Ang batang babae na ito. Ang ganda niya. Hello, tita. Bakit tita? Tawagin mo akong mama. Mama. Hays, CJ, bibigyan ka ni mama ng lucky money. Ito ay isang balita. Si Jose, isang tycoon ng CJ sa lungsod na ito, ay opisyal na nanguna sa listahan ng Forbes. Dagdag pa rito, at ang kasal sa tagapagmana ng Chin Group, si Miss Chin Gogua, isang kasal ng siglo, ay gaganapin bukas. Maganda. Maganda, napakaganda.